O, akala ko ba magaling na pulis yung si Ping Lacson? Kaya ang investigasyon naman niya, pagkagulo-gulo. Wala nang ginawa kundi contractor, DPWH official, na low ranking pa. Oo. Yun ang dinidikdik nila. Oo, puro small fish, puro dilis, Mr. Lacson, ang iyong nalalambat. Yung mga malalaking isda nakakalusot sa lambat mo. Pagka tinuturo ay congressman na papunta na kay Zaldico at kay Martin Romualdez ang trail, ayaw nilang maniwala. Pero pag ang tinuro ay kapwa nila senador, si Joel Villanueva at si Jinggoy Estrada, ba't naniniwala agad kayo? May problema tayo dyan eh. Hindi ko alam. Pero puro ka computer, puro ganito. Ba't hindi ka magrekomenda? Ba't hindi mo sundin yung rekomendasyon ni Marcoleta na bigyan ng immunity? Hindi lamang ang mga diskaya. Wala akong pakialam sa mga diskaya. Yung iba pang nagsusumbong, natatakot tuloy. Correct. Bago pinahihirapan nyo pa, i-evaluate pa. Yung unang-una, nag-introduce pa kayo ng kapwitan. Si Tito Soto at si Remulla. Kailangan daw munang ibalik yung ill-gotten wealth. I-audit pa. Kailan mo ilalagay sa witness protection? Tapos na. Paano mo i-compute sa ngayon yan? O di pinatay na yon. Mga tirada nyo naman kasi. Kami, lehitimo lang ang namin, ang aming panawagan ay Marcos resign. Opo. Kaya yun lang ang aming sinisigaw. Sapagkat para sa amin, from top to bottom, wala nang pag-asa eh. Opo. At alam nyo, yung galit ng mamamayan, nararamdaman ko sa mga nakakausap ko, may kahalong frustration kasi. Opo. Kasi naman, kung kailan natutumbok na yung mga talagang mastermind, yung mga politiko, yung mga congressman, na papunta na kay resigned Speaker Martin Romualdez, yung trail, kumbaga, yung daang pinagtatahakan, hinarang nila para silang mga riot police. Grabe. Hinarang nila, pinalitan na yun na lang liderato yung Senado ng isang taong walang alam sa batas. Ang lakas pa ng loob. Sabi pa niya, you respect my opinion as I respect yours. Pero sa usaping legal, sa usaping legal, palpa ka nga at Tito Sen di ba? Palpa ka nga doon sa sinasabi mo na nakausap ko yung legal luminary na pwede daw i-disregard yung Supreme Court opinion. May hinala akong malaki si Kiko Panghilinan yung nakausap niyang yun hindi naman legal luminary yun legal lightweight yun diba, kung ano-anong sinasabi, abogado pa namang nakaturingan. Grabe sila. Ibig sabihin talaga, alam nyo, hindi naman sa pagmamalaki, not all lawyers are created equal. Correct. Yan. Tama. May mga lawyer na hindi nakakakita ng loob ng courtroom. Merong lawyer na kaisa-isang kasong umabot sa Supreme Court, talo pa, kinagawa pa ng Korte Suprema. Merong isang lawyer, dahil sa pagkatalo niya, na lethal injection yung kliyente niya. Mga ganun merong lawyer, 2 beses na dispar. Unang-una sa kasaysayan ng Pilipinas. Grabe. Yun yata yung mga legal luminary na kinausap nila Kaya then yung deliberations, yung kanilang mga debate, kumbaga, kung i-archive o hindi yung articles of impeachment, ayun, naging katawa-tawa. Si Senator Tito Soto. Bago halatang-halata naman na sumusunod siya sa speaker noon. Kinausap daw siya ng speaker, kaya yun ang ginawa niya. Kinausap daw siya ng presidente. Anong klaseng Senate President tanggalin yan? Kayo lahat, sabi niya. Bago, ito namang pumalit kay Marcoleta, si Ping Lacson, akala mo magaling, kung ano-ano namang ginagawa, kay may pasabog. Kita mo ang ginagawa ng mga ulalo doon sa Senado. Nagtututuro si Diskaya. Ang ganda-ganda ng simulain yun Sinabi itong congressman na ganito, binigyan nila, etc. Si Zaldico, anong ginawa? Tinakot nila, hindi ka namin bibigyan ng immunity. Pagkatapos, biglang papasok tong si Kiko Panghilinan.
pati si Tito Soto, ang daming inconsistencies ng affidavit mo. Correct. Bakit hindi ka nagbabanggit nung before 2022? Walang mabanggit yung tao Pinipilit. Pinipilit. Yun na mismo ang affidavit niya from 2022 up to the present. Sufficient na yon para magkaroon ng kaso yung mga tinuturo niya. Bakit ngayon pa lang sinisiraan nyo na kaisa-isang state witness na pwedeng gawing state witness, kaisa-isang tao pwedeng gawing state witness, sinisiraan nyo agad? Hindi pa na nga na-evaluate Hindi naman kayo DOJ. At to be honest, Attorney Panghilinan, hindi ka naman magaling na abogado para magbigay ka ng opinion dyan. Wala ka naman karanasan dyan Nag-litigate ka na ba ng criminal case na may state witness? Na ipasok mo na bang kahit sinong kliyente mo sa witness protection program? Huwag ka nang magsasalita dyan. Kasi alam naman nating lahat, kung di mo pinakasalan si Sharon Cuneta, di ka mananalo Konsyel ka nga lang Olats ka Sinuwerte ka lang Maganda si Sharon. Mahilig sa chipmunk si Sharon Cuneta. Nakukitan siya siguro at pinakasalan ka. Aray ko! Hindi naman talaga naman real talk, di ba? Bago itong pagka tinuturo ay congressman, member ng House of Representatives, na papunta na kay Zaldico at kay Martin Romualdez ang trail, ayaw nilang maniwala. Pero pag ang tinuro ay kapwa nila senador, si Joel Villanueva at saka si Jinggoy Estrada, ba't naniniwala agad kayo? May problema tayo dyan akala ko ba magaling na pulis yung si Ping Lacson? Alam nyo si Ping Lacson, utang lang naman yan ang pagpapatuloy ng kanyang karir at ang kanyang kalayaan dahil tama yung kinampian niya noong 2010 si Noynoy Aquino. Merong warrant yan, di ba? Alam nyo naman, baka nakakalimutan nyo na, may warrant yan for the double murder of Dacer and Corbito. Inapil niya sa Court of Appeals. Okay? Eto po, baka akala nyo na absuelto si Ping Lacson. Technicality lamang po yung pagka walang bisa ng kanyang warrant against the regarding the Dacer Corbito double murder case. Technicality. Yung warrant ni Judge Telma Medina ay kinwestiyon nila sa CA. Okay? Sabi ng CA, walang probable cause, baliwala yung warrant. Kaso mo, tumawid na yung administrasyon from GMA to Noynoy Aquino. Okay. Yung Solicitor General, Office of the Solicitor General, na kahit yung mga kasong annulment na ayaw nung mag-asawa na magsama, inaapila pa hanggang Supreme Court. Ito, crime of the decade, Dacer Corbito double murder. Yes. Yung pagkatalo ng gobyerno sa Court of Appeals, hindi inapila. Si Solicitor General Cadiz po yan. Yan ang pangalan. Ayun, nakarma. Tumakbong gobernador sa probinsya nila, Olats. Lot de Leon. Luis Valdez. Ganon. Ayan, nakarma. Kaya, kami ang nag-apila na technicality kami, sabi ng Supreme Court, without the consent of the Solicitor General. Hindi kami pwedeng mag-apila. At dahil dyan, sa kasong yan ni Ping Lacson, kung saan naagrabyado ang gobyerno dahil ayaw kumilos ng Solicitor General, nag-iba ang rule. Sabi, pwede muna kami mag-apila, hihingin lang ang komento ng Solicitor General. Dahil sa kasong yan yun. Kasi maraming naluluto pag hindi maayos yung Solicitor General. Buti na lang, nung panahon ni Duterte, napakaayos ng Solicitor General. Si Joe Calida. Pero kang kamoting kahoy ang Solicitor General, wala kang mapapala. Yan ang nangyari. Kaya, yung kay Lacson ay nawala ng probable cause. Ngayon, yun, namamayagpag siya. Ang investigasyon naman niya, pagkagulo-gulo. Wala nang ginawa kundi contractor,
DPWH official na low ranking pa. Yung pangalan noon, si Hernandez. Opo. O, ano ba naman yun? Deputy lamang yun di ba? Correct. Oo. Yun ang dinidikdik nila. Oo, mayroong ill-gotten wealth yun, pero yung puro small fish, puro dilis, Mr. Lacson, ang iyong nalalambat, yung mga malalaking isda nakakalusot sa lambat mo. Ang dinamay mo lang, yung mga kasamahan mo pa. Ewan ko kung bakit dinamay mo pa yung kasamahan mo. Baka may strategy kayo dyan, para ma-neutralize tong dalawang ito. Hindi ko alam. Pero puro ka computer, puro ganito. Ba't hindi ka magrekomenda? Ba't hindi mo sundin yung rekomendasyon ni Marcoleta na bigyan ng immunity? Hindi lamang ang mga diskaya, Wala akong pakialam sa mga diskaya. Yung magsusumbong. Yung iba pang nagsusumbong, natatakot tuloy. Correct. Bago pinahihirapan nyo pa. Kaya i-evaluate pa. Yung unang-una, nag-introduce pa kayo ng kapwitan. Si Tito Soto at si Remulla. Kailangan daw munang ibalik yung ill-gotten wealth. I-audit pa. Kailan mo ilalagay sa witness protection? Tapos na. Paano mo i-compute sa ngayon yan? O di pinatay na yon. Mga tirada nyo naman kasi bago pinagsisiksikan niya yung sarili niya sa pagka-ombudsman. Alam mo ba, ang kalokohang ginawa ng kasulukuyang administrasyon, na-impluensyahan nila yung Office of the Ombudsman. Yung final ni Mayor Baste na complaint na may docket na. Kasi ayon talaga sa prevailing rule ng ombudsman. Automatically, pag-file, docketed na. Dalawa, administrative and criminal. Bakit? Sapagkat, nung dati, na may evaluation pa. Doon nagkakaroon ng katarantaduhan. Doon ay influensya yung nag-evaluate. Minsan, hindi ko naman sinasabing lahat, patagalin mo yan. O outrightly, i-dismiss mo yan. Yun ang layunin noong order na yon, memorandum na yon ni dating Ombudsman Samuel Martires. Yan. Biro mo yung kay Mayor Baste, may docket na. Tinanggalan ng docket. Yun sa akin, dapat automatic na docketed yun. Ayaw, pinload. For evaluation. Di ba? Para anong layunin? Para noong 19, noong Biyernes, ma-issuehan ng clearance. Grabe. Na walang kaso si Boying Remulla. Yung MR ni Amy Marcos na dapat yon ay sumagot pa yung kabila. Hindi na pinasagot, dinismiss na agad. Obvious na obvious yung si Dante Vargas na acting OIC. Ang tawag ko ngay overacting OIC. Kasi sobra-sobra ang ginagawa niya. Just for the benefit of one person, sinisira niya yung institusyon, parang yung ginawa kay Lacson. Paano? For the benefit of one person, si Ping Lacson, hindi nag-appeal ang Solicitor General, si Cadiz. Grabe. Kita mong kalokohan ng administrasyon na yan.